Praise the Lord, hallelujah. Tayo po i-continue po natin yung part 1 ng ating pong pinag-aralan, no? Yung sa 1 Corinthians na verse 3, no? 1 to 9. So ngayon naman yung continuation naman po is galing po sa verse 10 hanggang sa may 23. Yan. Yung continuation lang po ito, no? Yung sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 3, verse 1 to 9 ng last. Tapos ngayon naman po, idediretso natin yung 10 hanggang 23. Ang sabi po dito, kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagpatatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na ni Kristo. May nagtatayo na gagamit ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami at pinaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo na alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niya siyang mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo at si Kristo na may sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, ito po ay continuation lang ng ating pinag-aralan, yung part 1, no? Kasi ginawa ko rin to ngayong araw din. Hindi ko naman pwede sabihin na ng nakaraang araw, no? Kundi ngayon din, no? Kasi na-bless din ako, no? Nung nabasa ko to, habang binabasa po natin yung sa part 1, no? So dito sinasabi na meron tayong mga kaloob na Diyos, ng Diyos sa atin, no? Alam naman natin yung bawat kaloob na ibinigay po sa atin ng Diyos, ito po ay dapat gamitin, no, sa for the glory ng Panginoon at para sa pag-unlad ng gawain ng ministeryo ng pananampalataya, no, para tumatag yung pananampalataya ng bawat isa sa atin, no. So napakalaga yung mga gifts na yon. Ang gifts na yun, mga kapatid, hindi yun para sa atin, kundi ito'y para sa ikaayos, ikatatag, ikauunlad, no, ng pananampalataya ng iglesia ng Diyos, di ba? So dito, mga kapatid, is sabi ng iglesia ng Diyos, yung mga mananampalataya ng Panginoon, di ba? So yung mga regalong yun, alam natin ito ay galing sa Diyos. At ito, dahil ito ay galing sa Diyos, dapat gamitin natin itong mga regalong ito sa ikapupuri o sa ministeryo ng Diyos, no? So siyempre, ang kagandahan kasi noon, yung mga regalong yun, hindi lang naman magagamit natin sa spiritual, kahit naman sa araw-araw nating pamumuhay. No? Yun ang kagandahan kasi kapag na kay Lord ka. No? Pag mayaman ka sa
karunungan sa spiritual, karunungan mula sa Diyos, magagamit mo yan sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi lang yan sa spiritual, kundi kahit sa trabaho natin, sa pamilya natin, kung paano tayo makikitungo sa kapwa po natin, ay makakatulong po ito. No? Kaya nga napakahalaga na tayo'y umunlad sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi malaki po talaga ang maitutulong na to, hindi lang sa paglilingkod natin sa Panginoon, kundi sa pang-araw-araw po talaga nating pamumuhay. Ito kasi yung gagabay sa bawat isa po sa atin. No? Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo. Sabi daw, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na ni Kristo. Siyempre, alam naman natin yung pundasyon na yun mga kapatid ay yung pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay. No? Wala nang ibang sakripisyo pa para sa ikakapatawad at ikaliligtas ng sino man sa mundong ito maliban sa Panginoon, di ba? So ito yung pinakamatibay na pundasyon ng pananampalataya sa buhay natin, no? Bilang mananampalataya ng Panginoon. So hindi natin pwedeng palitan 'yon, no? Hindi pwede may bilang na lang sisigaw, ako ang tagapagligtas, no? Ako yung mag-aalay ng buhay para sa inyo. Hindi ganoon. yung pundasyon na yung mga kapatid, naitayo na ng ating Panginoon yon, no? Yung sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay para sa sangkatauhan, no, di ba? Kahit magsakripisyo pa tayo at ipako ka diyan, walang saysay. Hindi natin pwede, kaya nga pinag-iingat doon, no? Pinag-iingat yung bawat nagtatayo, no? Kasi minsan parang tingin natin tayo na yung magiging Mesiyas, no? Imbes Mesiyas may sayad. Hallelujah, no? Kasi minsan masyado hindi nang din yung pag-deceive ng demonyo, di ba? Yung akala ng dahil sa mahusay tayo, dumami na yung mga followers, yung mga sumusunod sa atin, parang tingin na natin sa sarili natin, parang katulad ni Herodes, no? Tingin niya Diyos na, no? Sabi ng mga tao, Diyos na ang nagsasalita sa atin. Diyos na yun. Kaya inuod, no, si Haring Herodes. So, kaya hindi talaga maganda mga kapatid. No? Kaya pinag-iingat yung mga church yung mga nag-church planting, di ba? Pinag-iingat, no, sa mga bagay na ito na ang pinakapundasyon is walang iba, si Kristo. Siya yung matibay na pundasyon, no? Siyempre sayo bilang Katoliko, alam na natin na sa batong ito, no, yung pinakapundasyon ng sa atin sa bilang Katoliko is walang iba, yung Panginoon natin, no, at yung itinatag ng ating ni Pedro, no, yung kinikilala natin na unang pope natin, di ba? At yung mga descendant niya, mga kapatid, yung mga successor, no, successor, hindi descendant, no, successor, yung tamang term po doon, no. So, ayun ang sa atin, di ba? Na alam natin na walang pwedeng pumalit doon, no, yung sa sakripisyo, no? At isang matibay na doon is yung pag tayo umaten, no, sa banal na misa, kapag itinataas yung dugo at laman ng ating Panginoon, no? Yun ang pinakamatibay na pundasyon talaga mga kapatid, no? Isang patunay ng dakilang pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. Kaya dapat tinatanggap natin ito, yung katawan at dugo ng Panginoon, na may malaking paggalang. No? Tinatanggap natin yun. Kasi utos ng Panginoon yan, no? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, di ba? Napakalaga yun, no? Talagang sa atin, may iba kasi na para sa kanila yung simbolo lang, no? Yung ostias, no? Para sa kanila simbolo lang. So kung yung paniniwala nila sa kanila na yon, no? Pero sa atin bilang mga Katoliko, alam natin na ito'y katawan at dugo ng Panginoon. Kasi si mismo na yung Panginoon nagsabi, di ba? Na itinaas niya yung tinapay, sabi niya, this is my body, no? Ito yung aking katawan, diba? Kaya nga doon sa time na yun, parang naging pa sa kanila na, ay, parang inaswang na to. Paano namin kakainin yung katawan at dugo mo, no? Kasi iniisip nila masyado kasi silang diba? Pero sa atin kasi yung
tingnan natin, tayo naniniwala, no, na talagang ito yung dugo at katawan ng Panginoon, no? So, wala naman yung paniniwala ng iba, sa kanila na yun, di ba? Pero siyempre, bilang tayo ay Katoliko, yun ang ating paniniwala, di ba? At tayo naman mga Katoliko, hindi naman tayo nakikialam kung ano man sabihin nila, no? Basta importante, sabi ko nga mga kapatid, is kung ano yung naranasan mo sa Lord, 'di ba? Kasi may karanasan tayo, no? Kahit ako mismo, hindi pwedeng ibang tao mag-question sa akin, bakit yung paniniwala mo? Personal ko yan, no? Sa bawat pagtanggap ko ng katawan dugo ni Kristo, nararamdaman ko talaga yung presensya ng Diyos, no? Na talagang nandoon siya, So, di lang ako pwedeng questionin doon, no? Katulad din ng paniniwala nyo, hindi ko, bahala kayo kung anong nasa utak nyo, no? Kasi hindi ko trabaho yan, no? Ang trabaho ko mga kapatid is ipayag kung ano yung gusto ng Diyos na ipayag, no? Kasi bawat mangangaral, may kanya-kanya kasi yan, pagtawag, no? Alam mo kung ano lang yung gusto ng Diyos na dito kagamitin, no? Wag natin pagbabang-banggain kasi yung mga nangangaral. Kasi bawat kasi may kanya-kanya kasing yan, na ito lang yung mo, dito ka lang, no? Ito naman dito, no? May yan, paano ko ba sasabihin? Kung sa lang siguro, kung sa karinderya, iba-ibang putahe, di ba? Di ba? Para lang, kung yung hindi namin maakay, hindi kayin nyo, no? Basta importante doon, madala sila sa Panginoon, no? Kakilala sa Diyos. Yeah? Pangit naman kasi na bawat mga Kristiyano nag-away-away, diba? Baka yan, sabi na, magkita-kita na lang tayo sa finals, yan. Ganun na lang siguro, kita-kita na lang tayo sa finals. Pag wala ka doon, problema mo na yun. Diba? Kasi sa atin kasi mga kapatid, tandaan kasi natin palagi, may purpose ang Diyos bakit tayo dinala dito. No? Ang mahalaga kasi, alam mo yung kung saan ka lang. No? Ito na yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Huwag mo nang gawin yung isang bagay na hindi naman pinagagawa sa'yo. No? Kasi yung bagay na yun na hindi pinagagawa sa'yo, ipagagawa ng Diyos sa iba. Di ba? Ganun lang kasimple. Goodness naman. Oh. Ganun lang yun. Gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo. At yung hindi pinagagawa sa iyo, merong inilaan ang Diyos na gagawa nyon. Di ba? Ganun lang yun. Utak, yung gamitin lang yung utak. No? Kung ganun yung paggamit sa kanila ng Panginoon, di ba? At kung sa pamamaraan nilang ganun, may madala sila sa Panginoon, thank you Lord, di ba? Huwag tayong mainggit. Yung natin, di ba? Yung inggit, yung sobrang inggit, lalong pumapangit yan. Di ganun mga kapatid. Bad yun. Ngunit maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay, liban sa nailagay na si Kristo Jesus. May nagtatayo na gagamit ng ginto, pilak, mamahaling bato, meron namang gagamit ng kahoy, dayami at pinaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng lahat, ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili at ang nagtayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon may maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Di ba? So kasi alam naman natin, lahat ng ginagawa natin, darating talaga ang time, walang bagay na matatago sa Panginoon. Di ba? Lahat ng ginagawa natin, mahahayag po yan mga kapatid. Di ba? Kung nangangaral tayo at hindi naman tama yung motibo natin, ginagamit natin yung pulpito para manira ng tao, bad po yun. Gagamitin natin yung pulpito para siraan yung ibang grupo, ibang community, ibang reliyon. Hindi na rin naman tama yun, mga kapatid. Kasi sa akin kasi, yung pananaw ko, ang Diyos na naglagay sa kanila dyan. May purpose ang Diyos kung bakit sila nandyan.
Kasi kahit naman sa Panginoon, di ba? Sabi ng mga alagad, Lord, hindi natin ito makakasama. Bakit yan? Ito? Sabi ni Lord, yung mga taong hindi naman nagkakalat at nagtitipon, kasama natin yan. Di ba? Kasi, isa lang naman yung purpose natin, tipunin yung mga tao papalapit sa Diyos. Yan. Pag pinalalayo mo yung tao sa Diyos, yan, hindi tayo magkasama. Ano lang yan mga kapatid, kasimple. Simple ba? Simple. Yan. Masasayang yung wala kang tatanggapin gantimpala sa Diyos kasi nga bakit? Kasi nasunog yung mo no? Parang yung hindi ibig sabihin mong yung hindi siya mamahalin, hindi siya valuable. Kung sabi yung inoffer mo lang sa Diyos, yung ginawa, wala namang kwenta. Di ba? Kasi wala, nasunog. Yeah? Kasi mahina yung hindi, kung gagawa tayo sa Panginoon, yung alam nating yung pakikinabangan. May pakinabang ba pag sinira mo yung isang grupo, yung isang ministry? Bakit mo sisirain ang isang reliyon, ang isang ministry? Kasi kung gagamitin yung utak mo, ang gusto mo kasi dalhin sila sa grupo mo. Dalhin mo yung mga taong yun sa ministry mo. Which is mali. Dalhin mo ang tao sa Diyos, hindi sa ministry mo. Gano'n na naman konsepto. Okay, tamo, kahit sa mga politics, ba't mo sinisiraan yung isang politiko? Kasi gusto mo yung tao is mapalayo sa politikong yun at sumama sa iyo. Gano'n lang yung utak yun, mga kapatid. Gano'n lang yun. Ba't kaya mo nga sinisiraan yung taong yun, yung grupong yun, o kaya ministry na yun? Kasi ang purpose mo talaga is, yung mga taong yun is dalhin sa iyo. Pag ano yung motibo natin, bad yun. Bad. Yeah? Yun mga kapatid, dapat ipanalangin natin, no? Tayo pag nag-intercessory tayo, di ba? At sa Pilipinas, kahit ibang reliyon, pinapanalangin po natin, no? Sa gawain ni El Shaddai, yung mga intercessory, di ba? Ako, intercessor din po ako mga kapatid, no? Kahit ibang reliyon, pinapanalangin din po natin yan. Hindi lang tayo talaga nakasentro sa Katoliko, no? Sa mga kagrupo natin. Hindi, kahit ibang relihiyon, pinapanalangin natin, nagamitin din po sila ng Panginoon na hindi natin maakay, hindi sila yung gamitin ng Diyos. Ganun lang yung mga kapatid. Yun yung kagandahan sa atin, sa Catholic. Hindi tayo naninira. Yun ang kagandahan, hindi tayo talaga Ay ako, basta ako paniniwala, may ginagamit sila ng Diyos doon Ipapanalangin natin, no? Yung hindi natin maakay, sila yung makaakay, di ba? Nagamitin sila ng Panginoon. Hindi, sa totoo po yan mga kapatid, hindi yan itchos, no? Hindi yan parang channeling camberlo. Totoo po yan mga kapatid, no? Alam ng mga intercessory yan, no? Sa gawain natin, sa gawain ni El Shaddai, may pinapanalangin din natin, no? Yung mga pastor, no? Yung mga evangelist, at ibang reliyon, pinapanalangin din natin di ba? Na gamitin din sila ng Diyos na kasi tayo yung mga Kristiyano, dapat nagtutulungan tayo. Yung sa akin kasi hindi katulad ko, hindi katulad sa ministry natin, hindi naman lahat ng tao maakay natin di ba? Kaya nga sabi ko parang iba-ibang putahe, di ba? Kung yung isa is ayaw sa dinuguan. O ikaw mas vegetarian. O kung yun ang pagtawag sa iyo, kayo yung mga veggies. Ito naman yung mga carnivorous, di ba? Yung mga mahilig sa mga karne-karne. Di ba? May kanya-kanya. Sabi ko nga, ang Diyos ang nagdadala sa tao. Hindi tayo yung nagdadala sa tao, kundi ang Diyos ang nagdadala. Doon dinala ng Diyos, bakit ko questionin yun? Ba't mo doon dinala yung taong yun? Doon ang gusto ng Diyos, dalhin yung taong yun, kasi doon siya gagamitin ng Diyos. Kung pipilitin ko siyang dalhin dito, na hindi naman talaga siya dito dinala ng Diyos, sa tingin nyo makakatulong yung taong yun? Sa tingin nyo makakatulong yung taong yun? Kanya ang tao, dinala ko dito. Dito ka. Sa tingin nyo, mapakikinabangan yung taong dinala ko sa ministry na hindi naman talaga dito yan. Kaya nga nagkakaroon minsan ng kaguluhan kasi pinasok mo hindi naman yung, di ba? Iba yung konsepto niya sa buhay,
Iba yung prinsipyo niya sa buhay. Di ba? Tapos isasama nyo sa grupo nyo na iba yung prinsipyo niya, iba yung pananaw niya sa buhay, magkakagulo kayo. Kaya minsan maraming kaguluhan sa mga grupo-grupo kasi pinapapasok mo yung hindi kayo pareho ng utak. Yan. Maganda. Alam nyo, napakaganda na salita ng Diyos, mga kapatid. Kung nag-aaral lang tayo. Hallelujah. No? Yung ano lang doon is hindi masayang. Maliligtas naman, pero sayang, no? Parang nagpagal ka na walang pakinabang yung pinagpagalan mo. No? Nakakalungkot yan, no? Bilang naglilingkod tayo sa Panginoon. No? At ikaw naman, di ba? Kung lahat ng pagpapagal mo, hindi lang sa spiritual, di ba? Lahat ng pinundar mo, pinaghirapan mo, nagpakahirap-hirap ka, inabuso mo yung katawan mo, and the end, imbes mapakinabangan mo, yung pinaghirapan mo, di mo napakinabangan. Ay, hindi, napakinabangan mo naman. Pambayad sa ospital. Kasi nabuso mo sarili mo, di ba? Napakinabangan mo naman. Pakinabangan mo lang. Yung nga lang hindi maganda kasi bakit? Binastos mo nga sa ospital. So mga kapatid, tayo'y templo ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at sinisira at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Pinakano dito mga kapatid is, hindi naman yung sa kinakain mo. Ang pinakano dito is talaga is, sabi ko nga, yung inggit, alitan, yung mga masasamang pag-uugali, yun ang nakakasira sa templo ng Diyos. Alam natin kasi mga bagay na yun is, anumang bagay na pinagbabawal ng Diyos o hindi ayon sa kanyang salita, yung mga puot, galit, hinanakit, inggit, di ba? Yung katamaran, yung pagsasalita na hindi magaganda, yung chismis, yan yung makakasira sa templo ng Diyos. At sa atin din, tayo templo ng Diyos eh. Sino mo, kung masama ugali mo, sino sinisira mo? Sarili mo. Sabi ng Diyos, sino mo magsira sa templo ng Diyos, sisirain. Talagang masisira ka eh. Diba? Kahit anong usay, galing natin mangaral salita ng Diyos. Sama naman ang ugali mo. Chismoso ka rin. Chismosa ka rin. Mainggiting ka rin. Reklamador ka rin. Hindi ka rin marunong sumunod. Pabida ka rin. Diba? Masyado ka ng itchosera. Diba? Sino sisirain mo? Sarili mo. Sarili ko. Diba? Kasi pulot galit eh. Diba? Sinisira natin yung sarili natin. Tayo'y templo ng Diyos. Kaya nga dapat nandun yung kabanalan. Ang sinabi na Espiritu ng Diyos, kabanalan yun. Kabanalan. No? Katuwiran. Katotohanan. Ano pa? Kagandahang asal. Yan. Kabaitan. Yan. Diba? Self-control. No? Kata ko, yung pinag-ano ko tayo, self-control. Diba? Yung maawain, maibigin. Dapat ito yung nag-ahari sa templo ng Diyos. Ito. Hindi yung puot galit, yung inggit mo. Yan ang makakasira sa templo ng Diyos. At sabi dun, tayo yung templo niya. Masisira tayo. Wala tayong ibang sinisira, sarili natin. Kaya ang dapat natin gawin, avoid. Hindi lang avoid pala. No? Huwag gawin yan. Huwag nating gawin yon kasi bad. Yan, bad yan mga kapatid. Bad. Huwag gayain inuman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito. Ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Yan. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nauhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Yan. Dito naman, may iba naman kasi minsan, iba yung interpretation. Kasi nasabi nila, ang tinatawag ng Diyos, yung mangmang. Mangmang. Para sinasabi nila, masama na yung maging matalino. No? Yung maging professional ka sa mundong ito. Hindi ko ganun.
No? Ang sinasabi ditong karunungan, hindi yung nakapagtapos ka ng kolehiyo, naging professional ka. No? Sabihin na mga ano yan, kami yung tinatawag ng Panginoon kasi kami mga mangmang sa mundong ito. Kami mga walang pinag-aralan. Mga kapatid, hindi po yan yung sinasabi ng Diyos na mangmang sa sanlibutan. Ang sinasabi kasi itong marurunong sa sanlibutan, sinagot din eh. Oh, sabi doon, sino itong mga marurunong na to? Nauhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Ang karunungan ng mundo, ang sinasabi doon is yung katusuhan. Tuso. Yung katusuhan, mga kapatid. Hindi sinasabi dito yung marurunong, mga nag-aral, naging professional, di ba? Pag ganun pala, di na tayo nag-aaral, no? Wag na tayo mag-aral. Ganun ba ang gusto ng Diyos? Ganun ba yung dapat natin ituro sa tao? Oh? Dahil hindi ka lang nakapag-aral, sasabihin mo, ako yung kinalulugdan ng Diyos kasi yung mga marurunong. Ako na wala na pinag-aralan. Ako yung mahal na mahal ng Diyos. Ang sinasabi nitong karunungan ng mundo is pagiging tuso. Tuso. No? Hindi yung may mga diploma, hindi yung mga professional. Yung katusuhan. Kasi ang mundo is tuso. Instinct sa tao, yung pagiging greedy. Kaya nga inutos ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Bakit sinabi ng Diyos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo? Kasi tayo makasarili. Iutos ba ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo? Diba? Iaano niya ba, ikakabit niya ba yung pag-ibig mo sa sarili mo, sa kapwa mo? Kasi alam ng Diyos na makasarili tayo. Mas mahal natin sarili natin sa kapwa natin. Siyempre, pag mahal mo ang sarili mo, at mahal mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, siyempre, hindi mo kayang saktan yung sarili mo. O, ganun din sa kapwa mo. Ganun lang yan, mga kapatid. Na? Kawawa naman yung mga nag-aral, kawawa naman yung mga professional. Parang ganun. Parang sabi, yung si Lord is mga mahihirap, parang sabi, walang mayaman na papasok sa kaharian ng Diyos. Uy, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong magsumikap para, kaya minsan talaga mga kapatid, na napakalaga mag-aral tayo. Mag-aral tayo mga kapatid. No? Inuunawa natin, binabasa natin. Kaya tuwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, Apolos at Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Na? Sabi niya, pinakano naman din siya, huwag niyong ipagmamalaki. Ano man yung bagay. Kasi tunay naman, wala naman tayong dapat ipagmalaki. Sabi niya, ang lahat ng bagay sa inyo rin naman. Kasi kayo yung nasa Diyos, si Kristo yung nasa Diyos, at si Kristo yung sa Diyos. Sa atin lahat. Kasi siya yung creator eh. He create everything. Diba? Ang ano dun is, lahat naman ito eh, sa Diyos. Diba? Huwag mo ipagmalaki. Kasi, wala kang dapat ipagmalaki. Kasi sabi niya, kahit yung buhay, yung kamatayan. Ibig sabihin, yung buhay mo, buhay ko, nasa Diyos. Ano yung pagmamalaki natin? Yung buhay natin, hiram natin sa Diyos. Anytime, pwede niya tayong di ba? Ano yung pagmamalaki natin? Kaya huwag tayo masyadong mag-giant. Huwag tayo masyadong magmalaki, mga kapatid. Hindi ano yan. Bad yun. Sabi nga, yung nagmamalaki, binabagsak. Kasi kilalanin natin, sino ba tayo? Kaya nga, ng Ash Wednesday, di ba? Nag-aano tayo ng abo. Sa iba naman, bibigyan ng masamang kahulugan, no? Hindi ganoon. Kasi sa ating mga Katoliko, inaalala na natin, galing tayo sa alabok. Anong masama doon? Di ba? Anong masama doon? Yeah? Na ipinapaalala sa isang mananampalataya, galing ka sa alabok. Nasa alabok ka rin babalik. Tinuturo sa atin doon na huwag tayo masyadong magmalaki. Yeah? Kasi bakit? Alabok lang tayo. Inaapakan lang tayo. Di ba? Yeah? Anong kahigitan natin? So wala, mga kapatid. Sabi nga, yung earth, upuan, trono ng Diyos. And the earth is footstool, di ba? Andun lang yung paa ng Diyos sa mundo. Yung langit, trono niya. Yung tungtungan niya, yung earth.
Di ba? Ibig sabihin, nandun lang tayo sa paanan ng Panginoon. Di ba? O, wala ka nga sa tuhod eh. Wala ka sa baywang eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi natin kayang pantayan ang Diyos. Kasi bakit? Yung earth nga eh, tungtungan lang ng paa niya. Earth, tungtungan lang. Ano bang earth? Doon tayo galing. Katawan natin. Tapos magmamalaki tayo sa Diyos. Di ba? Eh, nasa pa lang naman tayo. Yun lang mga kapatid. Ang gusto ipabot ng Diyos sa atin. Ano lang is gawin lang natin, no? Kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Yung hindi pinapagawa sa atin, huwag na natin gawin. Kasi iba na yung gagawa niyon. Amen. Yun lang mga kapatid, no? Gawin lang natin kung ano naman yung pinagagawa sa atin. Hingin natin yung grasya ng Diyos kasi without the help ng Diyos, without His grace, mahirapan tayong gawin yan. Kaya nga sabi ng Bible, siya ang Diyos na nagbibigay ng pagnanasa, kakayanan, upang ating maisagawa ang kanyang kalooban. So God bless po sa ating lahat.